Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay ang kahalagahan ng sariling pananampalataya at ang pagbabasa at pagninilay ng gawi ayon sa banal na aklat ay nagpapatatag sa kalooban mula sa wastong pag-uugali at paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa sarili at sa Diyos? Ang pananampalataya ay nagpapahina ng loob. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Hindi mahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay humahadlang sa tagumpay. Ang sagot ay letrang B. Paano maaaring maipakita ang positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili? Sa pamamagitan ng paghuhusga sa kapwa. Sa pamamagitan ng pamamahiya sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-unawa sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay nagdudulot lamang ng kasakiman. Ang sagot ay C. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral at pagpapalakas ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay nagpapahina ng loob. Ang pag-aaral ng pananampalataya ay nagbibigay ng kaalaman at nagpapalakas ng pag-unawa sa mga bagay. Hindi kailangan ang pananampalataya sa buhay. Ang pananampalataya ay limitado lamang sa pagsimba. Ang sagot ay B. Ano ang mga paraan upang mapalakas ang pananampalataya sa harap ng mga pagsubok? Sa pamamagitan ng pag-asa lamang. Sa pamamagitan ng pananatili sa komportableng kalagayan. Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at pakikisama sa mga taong may matibay na pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng masamang salita laban sa Diyos. Ang sagot ay C. Ano ang mahalagang papel ng pagmamahal sa sarili sa proseso ng pag-unlad ng isang individual? Ang pagmamahal sa sarili ay nagbibigay ng pundasyon para sa positibong pag-unlad at pagkabuo ng individual. Ang pagmamahal sa sarili ay pagpapakita din ng pagmamahal sa lumikha. Ang pagmamahal sa sarili ay nagpapalakas ng loob anumang pagsubok ang kaharapin. Lahat ng nabanggit. Ang sagot ay D. Isipin ang mga aklat na iyong nabasa na. Pumili ng 5 ng iyong naging paborito at isulat ang mga pamagat o pangalan ng mga ito sa mga larawan ng aklat na nasa ibaba. Alin sa mga sinulat mong aklat ang paborito mong basahin? Bakit? Meron ba sa mga sinulat mong aklat ang may nilalaman na tungkol sa iyong pananampalataya o relihiyon? Alin ito? Bakit mo ito naging paboritong basahin? Kung ipapagawa muli sa iyo ang gawain, isusulat mo ba ang banal na aklat sa iyong kinabibilangang pananampalataya? Bakit? Bakit hindi? Panoorin at suriin ang mga video sa ibaba. Ano ang Quran? Ano ang Biblia? Ano ang Hinduismo at ano ang mga paniniwala ng mga Hindu? Buddhism, Judaismo. Tungkol saan ang mga video?
Bakit mahalagang malaman natin ang mga mahalagang impormasyon sa mga banal na aklat sa ilang mga relihiyon? Paano mo maipapakita ang paggalang sa mga banal na aklat o kasulatan sa bawat relihiyon? Ang banal na aklat ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Ito ay isang espesyal na aklat na naglalaman ng mga salita at mga aral mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na aklat, natututunan natin ang tungkol sa ating kinikilalang lumikha, sa kanyang pag-ibig, at sa mga katuruan na dapat nating sundin upang maging mabubuting tao. Mayroong maraming banal na aklat at sa bawat aklat na ito, makikita natin ang mga kwento ng mga propeta, mga aral sa pagmamahal at pagpapatawad, at mga gabay sa tamang pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagninilay sa banal na aklat, lumalalim ang ating pananampalataya at nauunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa mga panahong may mga hamon sa ating buhay. Kaya mahalaga na lagi nating suriin at unawain ang mga mensahe ng banal na aklat at sundan ang mga aral na itinuturo nito upang maging mas mabuting tao at mas malapit sa kanyang pananampalataya. Narito ang ilan sa mga pangunahing banal na aklat sa iba't ibang relihiyon. Kristyanismo. Biblia. Ang Biblia ay binubuo ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, matatagpuan ng mga sinaunang katuruan at mga kwento ng mga propeta. Sa Bagong Tipan naman, mababasa ang mga salita at mga gawa ni Hesukristo at ng mga unang Kristiyano. Islam. Quran. Ang Quran ay itinuturing na pinakabanal na aklat sa Islam. Ito ay binubuo ng mga salita na itinuturing na ipinahayag mula kay Propeta Muhammad, mula kay Allah. Naglalaman ito ng mga aral sa pananampalataya, etika, batas at iba pa. Budismo. Tipitaka, Pali Canon. Ito ang pangunahing banal na aklat sa Theravada Buddhism. Binubuo ito ng 3 bahagi: Vinaya Pitaka, mga alituntunin sa monastiko; Sutta Pitaka, mga sinasabi ni Buddha; at Abhidhamma Pitaka, mga theoretical na pagsasalarawan. Hinduismo. Vedas, Bhagavad Gita. Isa sa mga pinakamahalagang teksto sa Hinduismo. Ito ay bahagi ng epikong Mahabharata at naglalaman ng mga turo ni Krishna kay Arjuna. Tinatalakay nito ang mga konsepto at mga tungkulin sa pananampalataya. Judaismo. Tanakh. Binubuo ito ng 3 bahagi: Torah, mga katuruan at kwento ng panimula; Nevi'im, mga aklat na mga propeta; at Ketuvim, mga aklat tulad ng hinahanap na salita; Awit, mga kawikaan at iba pa. Ang Torah o Pentateuch ang pinakamahalagang bahagi ng Tanakh. Isulat ang nawawalang letra sa bawat kahon upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay ang kahulugan ng bawat salita. Ito ay paniniwala na nagtuturo sa tao kung paano maging mabuti at moral at kung paano mapapalapit sa Diyos o sa mga banal na nilalang. Pangalawa, sila ang mga taong kabilang sa relihiyon ng Islam. Ikatlo, ito ay ang pagtitiwala at paniniwala sa isang bagay na nagbubunga ng pagkakaroon ng pag-asa. Ito ay ang banal na aklat ng mga Muslim. Ito ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim. Ito ang tawag sa relihiyon ng mga Kristiyano. Ito ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. Ito ay tumutukoy sa pangunahing pagpapahalaga na itinuturo sa lahat ng relihiyon o pananampalataya. Narito ang mga tamang sagot: relihiyon, Muslim, pananampalataya, Quran,
Islam, Kristyanismo, Biblia, kabutihan. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagpapakilala sa mga banal na aklat o babasahin sa mga piling pananampalataya sa bansa. Suriin ang mapa ng pananampalataya, religion map ng bansa. Ang Pilipinas, kagaya ng ibang mga bansa, ay may mga iba't ibang mga relihiyon. May karapatan ang bawat mamamayan na pumili ng relihiyon o pananampalatayang nais niyang samahan o salihan. Narito ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Katolisismo. Ang Katolisismo ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Ito ay dala ng pagpasok ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Ang halos 80% ng populasyon ng Pilipinas ay Katoliko. Protestantismo. May mga iba't ibang denominasyon ng protestante sa Pilipinas tulad ng Iglesia ni Cristo, United Church of Christ in the Philippines, United Methodist Church at marami pang iba. Ang mga protestante ay may malaking bilang din sa populasyon, lalo na sa mga lalawigan at sa ilang urban areas. Islam. Mayroong significant na populasyon ng mga Muslim sa Pilipinas, partikular sa Mindanao at sa mga karatig na rehiyon. Ang mga Muslim ay bumubuo ng mga 5 to 10% ng populasyon ng bansa. Iba't ibang katutubong relihiyon. Bago pa man dumating ang mga dayuhang relihiyon sa Pilipinas, mayroon ng mga katutubong pananampalataya sa iba't ibang tribo at kultura sa bansa. Marami sa mga ito ay nananatiling aktibo hanggang sa ngayon. Iba't ibang sekta at bagong relihiyosong kilusan. Bukod sa mga pangunahing relihiyon, mayroon ding mga sekta at bagong relihiyosong kilusan sa Pilipinas na may malaking impluwensya sa ilang mga komunidad. Ito ay kinabibilangan ng mga grupo tulad ng Iglesia ni Cristo, ang Dating Daan at marami pang iba. Pumili ng 2 banal na aklat mula sa ating mga napag-aralan. Puna ng graphic organizer sa ibaba upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng mga napiling banal na aklat sa pananampalataya. Maaaring gumamit ng mga mapapagkunan sa internet upang masagutan ito. Banal na aklat, nilalaman. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang banal na aklat sa iyong kinabibilangang pananampalataya. Isulat naman sa mga linya ang mga aral na natutunan mo sa pagbabasa at pag-aaral nito. Maaaring magdagdag ng mga linya sa paligid ng bilog. Narito ang graphic organizer. Para sa ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2, mga alituntunin at pamantayan sa kahalagahan ng banal na aklat. Isulat sa harapan ng larawan ng aklat ang tawag o pangalan sa banal na aklat sa kinabibilangang relihiyon. Isulat sa unang kahon ang kahalagahan nito sa iyong pananampalataya. At sa ikalawang kahon naman ang mga alituntunin sa pangangalaga o pagbibigay halaga nito. Itugma ang mga katawagan sa banal na aklat sa bawat relihiyon. Sa hanay A, Quran, Tanak, Vedas, Biblia, Tripitaka. Sa hanay B, Budismo, Kristyanismo, Islam, Judaismo, at Hinduismo. Narito ang mga tamang sagot. Pumili ng talata, verses o nilalaman mula sa banal na aklat sa relihiyong kinabibilangan na ginagamit mong gabay sa iyong pamumuhay at pananampalataya. Isulat ito sa loob ng kahon at sa ibaba nito, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Narito ang pamantayan sa pagsagot.
Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, kahalagahan ng banal na aklat sa espiritualidad ng tao. Ang banal na aklat o mga sagradong teksto o sulatin ay may mahalagang papel sa pananampalataya ng maraming tao, kasama na ang pamilyang Pilipino. Narito ang ilang mga halimbawa ng kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya. Nagsisilbing gabay sa pananampalataya. Ang banal na aklat ay naglalaman ng mga aral, turo at gabay sa pamumuhay na nagmumula sa pinaniniwalaang Diyos o mga banal na nilalang. Ito ang nagbibigay liwanag sa mga individual tungkol sa tamang landas ng moralidad at pagpapahalaga. Nagbibigay daan sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga teksto ng banal na aklat, ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataong palalimin ang kanilang pananampalataya at personal na ugnayan sa kanilang Diyos o Diyosa. Nagsasaad ng mga paraan ng pagbibigay galang at pagsunod. Ang mga banal na aklat ay naglalaman ng mga batas, kautusan at mga payo na dapat sundin ng mga mananampalataya. Ito ang nagbibigay ng batayan para sa tamang pag-uugali at pakikisama sa lipunan. Nakapagbibigay pag-asa. Sa mga panahon ng pagsubok at pagdurusa, ang banal na aklat ay nagbibigay ng konsolasyon at pag-asa sa mga mananampalataya. Ang mga salita ng pag-asa, pagmamahal at pangako ng biyaya ay nagbibigay lakas sa mga naghihirap. Nagpapaalala ng mga paraan ng paghahanda sa mga seremonya at ritual. Ang mga banal na aklat ay naglalaman ng mga gabay para sa mga seremonya at ritual ng pananampalataya tulad ng mga kasal, binyag at iba pa. Ito ay nagtutulong sa mga mananampalataya na maging maayos at makabuluhan ang kanilang partisipasyon sa mga seremonya. Hatiin ang inyong klase sa 4 na pangkat. Gawin ng bawat pangkat ang mga sumusunod na gawain. Inaasahan na maipapakita ng bawat pangkat ang kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya ng tao gamit ang gawaing naatas sa kanila. Tablu, pagsasadula, paggawa ng awitin, paggawa ng tula. Sagutin ang katanungan sa ibaba. Gumamit ng 10 hanggang 15 pangungusap sa iyong kasagutan. Paano maipapakita ang kahalagahan ng banal na aklat sa kinabibilangang pananampalataya? Ika-4 na araw. Matapos mong malaman ang kahalagahan ng banal na aklat sa pananampalataya sa kinabibilangang relihiyon, mahalaga din na malaman mo ang wastong pangangalaga at paggalang dito. Ang wastong pangangalaga at paggalang sa mga banal na aklat ay mahalaga upang maipakita ang respeto at pagpapahalaga sa mga sagradong teksto ng isang relihiyon. Narito ang ilan, mga paraan kung paano ito maipapatupad. Panatilihin ang kalinisan at kaayusan nito. Ang mga banal na aklat ay dapat panatilihing malinis at maayos. Dapat itong ilagay sa isang lugar na malayo sa dumi at alikabok upang mapanatili ang kalidad at integridad ng aklat. Siguruhin na walang nakatuping pahina o matigas na bagay na nakaipit sa loob na maaaring maging dahilan ng pagkapilas. Sa tuwing binabasa ang aklat, iwasan din na ilapit ito sa anumang inumin o tubig upang hindi mabasa at mapunit. Maglaan ng isang maayos na taguan o lalagyan nito. Sa karamihan ng relihiyosong tradisyon, ang mga banal na aklat ay inilalagay sa isang na lugar sa loob ng simbahan, templo o altar. Dapat itong ituring na banal na lugar at igalang ng mga mananampalataya. Iwasang masira o paglaruan ito. Ang mga banal na aklat ay hindi dapat paglaruan, sirain o pagtakpan ng iba pang bagay. Dapat itong alagaan at pahalagahan upang mapanatili ang kanilang kabuuang pagiging sagrado. Palagyan itong basahin at pag-aralan. Ng wastong pangangalaga ay kinabibilangan din ng regular na pagbasa at pag-aaral ng mga banal na aklat.
Sa pamamagitan nito, ang mga mananampalataya ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga aral at turo at nagpapalalim sa kanilang kaalaman sa kanilang pananampalataya. Unawain at igalang ang nilalaman nito. Sa pagbasa at pag-aaral ng mga banal na aklat, mahalaga rin na maintindihan at igalang ang kanilang nilalaman. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral at turo na ipinapakita sa mga teksto, pati na rin ang pagkilala sa kanilang mga sagradong mensahe. Sa kabuuan, ang banal na aklat ay nagbibigay ng gabay, inspirasyon at lakas sa pananampalataya ng mga tao. Ito ang nagpapalalim sa kaalaman at pag-unawa sa ating kinabibilangang relihiyon at nagtuturo sa kanila ng tamang pamumuhay batay sa ating mga paniniwala. Nararapat lamang ang wastong pangangalaga at pagpapakita ng paggalang dito. Pangakong pahina. Ako si Patlang, nangangakong isa sa buhay ang wastong pangangalaga at paggalang sa Patlang. Sa pamamagitan ng Patlang, ang mga nakasulat dito ay aking gagamiting gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikisalamuha sa aking kapwa. Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang tisa patlang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at naman kung mali. Ang pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na aklat ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng pananampalataya at pag-unawa sa mga aral na relihiyon. Mahalaga ang paglalagay ng mga banal na aklat sa isang espesyal na lugar tulad ng simbahan, templo o altar. Ang banal na aklat ay walang kahalagahan sa pananampalataya at hindi dapat pagtuunan ng pansin ng mga mananampalataya. Ang mga banal na aklat ay walang kahalagahan sa pananampalataya at maaaring ituring lamang na mga simpleng libro. Ang wastong pangangalaga ay kinabibilangan din ng regular na pagbasa at pag-aaral ng mga banal na aklat. Ang maruming banal na aklat ay pagpapakita na ito ay palagi ang ginagamit at binabasa. Ang pagturo sa mga bata ng mga aral at kwento mula sa banal na aklat ay isa sa mga paraan upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ang kabutihan ang pangunahing layunin na nais ituro ng mga banal na aklat. Ang Quran ay ang tawag sa banal na aklat ng mga Kristyanismo. Hindi mahalaga ang regular na pagbasa at pag-aaral ng mga banal na aklat sa pananampalataya dahil hindi naman ito nagdudulot ng kahalagahan sa buhay ng isang tao. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, mag-survey ng 10 tao mula sa inyong pamilya o komunidad. Alamin ang kanilang relihiyong kinabibilangan at gaano sila kadalas magbasa ng banal na aklat. Isulat ito sa talahanayan sa ibaba.